Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Nag-issue ang Department of Agriculture o DA ng temporary ban sa pag-aangkat ng produktong karne mula sa Germany. Kasunod ito ng outbreak ng nakakahawang foot and mouth disease o FMD sa naturang bansa. Sa ilalim ng DA Memorandum Order o MO number 8, binigyang diin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang kagyat na pagpapatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang pagpasok ng FMD virus sa bansa. Ito ay upang maprotektahan ang kalusugan ng paghahayupan sa bansa. Batid na kamakailan iniulat ng Germany sa World Organization for Animal Health o WOAH ang pagkakakumpirma ng kaso ng FMD sa isang water buffalo farm sa Brandenburg. Sa February 5 report ng United States Department of Agriculture o USDA, hindi pa kumpirmado kung isa itong isolated case o kung nahawaan na rin ang iba pang mga hayop. Ang FMD ay nakakahawang sakit ng hayop na karaniwang nakakaapekto sa mga baka, baboy, tupa, kambing at kalabaw. Ani Laurel, mananatili ang import ban hanggat hindi na ibabalik ng Germany ang FMD-free status na inisyu ng WOAH. Pinasususpindi rin ng DA Chief ang pagproseso at pag-issue ng sanitary at phytosanitary o SPS import clearances para sa animal products ng Germany. Batay sa datos ng DA, nag-aangkat ang Pilipinas ng 3,177.5 metric tons o MT ng karne ng baka mula sa Germany. Katumbas ito ng 0.5% ng kabuuang beef imports ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakda ang Bureau of Customs o BOC na maglunsad ng mas pinaigting na kampanya laban sa illegal o illicit traders ngayong taong 2025. Sa datos ng BOC, mahigit 85 billion pesos ang nadagdag sa kaba ng pamahalaan sa pamamagitan ng anti-smuggling drive nito noong nakaraang taon. Pahayag ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio, layunin ng kampanya na proteksyonan ng lokal na mga industriya, batiyak ang seguridad sa pagkain at isulong ang level playing field para sa pagnenegosyo at kalakalan. Noong nakaraang taon, matagumpay na naisagawa ng BOC ang mahigit 2,100 anti-smuggling operations na nakalikom ng 85.167 billion pesos na halaga ng illicit goods. Kabilang sa mga produktong ito ang counterfeit products, illegal drugs, ipinuslit na mga tabako at vape goods, maging mga produktong agrikultural na mapanganib sa mga magsasaka at consumer. Bilang pagtalima sa regulasyon ng customs, binawi ng Bureau ang akreditasyon ng 56 na mga importer at customs broker noong nakaraang taon dahil sa sari-saring paglabag. Nagsampa rin ito ng 45 criminal cases laban sa mga individual na sangkot ng smuggling. Ngayong linggo lamang, hinarang ng BOC ang 6 na inbound parcels na naglalaman ng Kush, isang high-grade strain ng marijuana sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa pakikipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group o NAIA IADITG, nakumpiska ng BOC ang kabuang 3.231 kilograms ng Kush na mayroong tinatayang street value na mahigit 4.5 million pesos. Kasunod nito, tiniyak ng BOC NAIA sa publiko na patuloy ito sa pag-upgrade ng screening at enforcement capabilities na titiyak sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga high-risk shipments. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, maglulunsad ang Cebu Pacific ng direct flight sa Iloilo at Bangkok, Thailand sa susunod na buwan at available ang 1 peso one-way base fare para sa booking ngayong linggo. Sa pahayag ng Cebu Pacific, magsisimula ang mga flight sa March 31 at magiging available 3 beses sa isang linggo sa mga araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Sinabi ni Cebu President at Chief Commercial Officer Sander Lau, iniaalok nila ang naturang promo
promo upang magbigay oportunidad sa mga travelista na i-explore ang ganda ng Bangkok. Tatakbo ang promo ng 1 peso one-way base fare simula nitong Miyerkules, February 12 hanggang Linggo, February 16. Sakop ng travel period para sa naturang promo ang mga petsa mula March 31 hanggang October 25, 2025. Ang Cebu Pacific ang kauna-unahang local airline na nag-ooperate ng non-stop flights sa Iloilo at Bangkok. Ikatlo ang Thailand sa international destination ng flag carrier sa Iloilo. Mayroon din itong direct flight sa Hong Kong at Singapore. Nag-ooperate ang Cebu Pacific ng 37 domestic at 26 international destinations sa Asia, Australia at Middle East. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.